Maligayang pagbabalik mga kaibigan sa isa na namang malalim na pagsusuri ng ating mundo. Tinatawag ko ang paksang ito bilang ang magulong diborsyo ng Estados Unidos at Europa. Sa pamamagitan ng lente ng agham pampulitika at kasaysayan, susuriin natin kung paano ang mga geopolitical na puwersa ay nagbabago ng hugis. Pag-uusapan natin kung paano ang kasalukuyang digmaan sa Iran na inilunsad ng Estados Unidos at Israel ay nagdudulot ng isang hindi inaasahang epekto ang lumalaking paghihiwalay o diborsyo sa pagitan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nitong bansa sa Europa. Sa bawat aksyon sa pandaigdigang entablado, may mga reaksyong madalas na hindi nakikita sa unang tingin. Ang mga ugnayang diplomatiko na tumagal ng ilang dekada ay tila unti-unting nabibiyak. Susuriin natin ang mga mekanismo sa likod ng pagbabagong ito. Ang agham ay hindi lamang tungkol sa kalikasan, kundi pati na rin sa pag-uugali ng mga bansa. Ngunit bago tayo dumako sa kasalukuyang geopolitika, nais kong balikan ang isang mahalagang sandali sa kasaysayan na madalas ay hindi nabibigyan ng pansin. Ang taong 1960 at 1909 ay naging napakahalaga para sa malaking bahagi ng mundo, partikular na sa kontinente ng Aprika. Noong taong iyon, ang mga revolusyon laban sa kolonyalismo na lumaganap sa buong Aprika ay umabot sa Congo. Ang kasaysayan ay nagtuturo sa atin na ang mga imperyo ay bumabagsak kapag ang pang-aapi ay umaabot sa sukdulan. Ang pag-unawa sa nakaraan ay isang siyentipikong pamamaraan upang mahulaan ang mga susunod na mangyayari, kung paanong ang mga pisikal na puwersa ay nagdudulot ng pagyanig, ang mga panlipunang puwersa naman ay nagdudulot ng mga revolusyon na nagbabago sa takbo ng kasaysayan ng tao. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay parang pag-aaral sa ebolusyon. Ipinapakita nito mga nakatagong pattern. Ang Congo, na marahil ay ang pinakamayamang bahagi ng isang sadyang mayamang kontinente, ay inubos at pinagsamantalahan ng pamahalaan ng Belgium sa pamamagitan ng kolonyalismo. Ang mga likas na yaman nito tulad ng mga mineral na ginagamit sa makabagong teknolohiya ay hinuthot ng walang pakundangan. Ngunit ang mga mamamayan ng Congo ay naghihimagsik din sa wakas at tulad ng mga Aprikano sa maraming bahagi ng kontinenteng iyon, pinalayas nila ang mga Belgian katulad ng pagpapalayas nila sa mga Aleman, Pranses at mga Briton. Ito ay isang klasikong halimbawa ng sosyolohikal na reaksyon laban sa labis na pagsasamantala. Ang dinamika ng kapangyarihan ay laging nagbabago at ang mga mamamayang inaapi ay laging hahanap ng paraan upang mabawi ang kanilang kalayaan at kontrol sa kanilang sariling mga lupain. Makikita natin dito kung paano ang mga mapagkukunang yaman ay nagiging sanhi ng mga tunggalian. Isang napakadynamiko at napakalakas na orador at tagapag-organisa sa bansang iyon ay nagngangalang Patrice Lumumba. Marahil ang ilan sa inyo na nakikinig o nanonood sa aking sinasabi ay may alam tungkol sa kanya. Alalahanin ninyo kung kayo ay nabubuhay na noon, ang maikling sandali ng kasaysayan na naranasan niya bilang isang napakabatang leader. Kung kayo ay interesado sa malalim na konteksto, isa sa mga magagaling na nobelista ng Estados Unidos, si Barbara Kingsolver, ay sumulat ng isang aklat na tinatawag na The Poisonwood Bible. Nakatanggap ito ng maraming parangal ilang taon na ang nakalilipas. Basahin ninyo ito. Ito ay talagang tungkol sa kwento ni Patrice Lumumba at ang mga komplikadong puwersa ng imperialismo na sumira sa isang umuusbong na bansa na naghahanap lamang ng sariling pagkakakilanlan at kalayaan. Ang mga nobelang tulad nito ay nagsisilbing mahalagang dokumento ng mga pagdurusa at tagumpay. Ang mga autoridad ng Belgium na nakikipagtulungan sa mga Aprikano na maari nilang bayaran na dahil matagal na sila roon ay naging isang makabulugang bilang ay inaresto si Ginoong Lumumba ilang buwan lamang matapos siyang maluklok sa kapangyarihan bilang unang tunay na Aprikanong pamahalaan ng Congo. Inaresto siya ng mga Belgian at ng kanilang mga kaalyado, inilipat, pinahirapan ng labis na hindi kayang ilarawan ng mga salita, pinatay, at pagkatapos ay tinunaw ang kanyang katawan sa asido upang walang maiwang ebidensya. Ito ay isang nakakakilabot na halimbawa ng kung paano ginagamit ang karahasan at kemikal na pamamaraan upang burahin hindi lamang ang isang buhay, kundi pati na rin ang ideolohiya ng paglaya. Isang malagim na kabanata sa kasaysayan ng tao na dapat nating pag-aralan upang hindi na maulit. Ang mga ganitong kalupitan ay nag-iiwan ng malalalim na peklat sa psikolohiya ng isang buong bansa.
Maliban na lamang bago nila gawin iyon, ang tagapangasiwa ng mga Belgian na nanonood sa pangyayaring ito ay kinuha ang isang ngipin ni Ginoong Lumumba. At sa isang seremonya kamakailan, inilibing nila ang kanyang ngipin sa isang marangal na libing para kay Ginoong Lumumba, ngayon ay 65 taon matapos siyang paslangin. Siya ay isang tunay na bayani ng kilusan ng mga Aprikano para sa kalayaan. Ang dahilan kung bakit ko ikinukwento sa inyo ito ay dahil matapos ang ilang dekada ng kasinungalingan at panlilinlang tungkol sa lahat ng ito, ang pamahalaan ng Belgium ay umaresto ng isang matandang opisyal upang panagutin sa mga krimeng ito. Ang agham pangkasaysayan ay nagpapakita na ang katotohanan, gaano man katagal ibaon, ay lilitaw at lilitaw pa rin tulad ng isang pisikal na batas ng kalikasan. Ang bawat natuklasang ebidensya ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng isang mas makatarungang mundo. Ang taong ito ay si Ginoong Davignon. Siya ay inaresto at ngayon ay lilitisin dahil sa pagiging bahagi ng grupo na gumawa sa Congo at kay Lumumba ng mga bagay na katatapos ko lamang ilarawan. Ito ang parehong tao na may mahabang kasaysayan sa mga nangungunang antas ng diplomasya ng Belgium at inangat pa sa lumang feudal na pamantayan ng pagiging isang konde ng hari ng Belgium noong taong 2018. Oo, mayroon pa rin silang mga hari. Ang kasaysayan ay umuusad ng mabagal, ngunit minsan ito ay umuusad sa direksyon ng isang bagay na maaari mo ring tawaging isang maliit na piraso ng hustisya. Si Lumumba ay nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga mahahalagang leader ng kilusang laban sa kolonyalismo na patuloy pa rin sa Aprika hanggang sa kasalukuyan. Ang pag-unlad ng sibilisasyon ay nasusukat sa kung paano natin itinatama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sana ay mapatawad din niyo ako sa paglalaan ng oras upang markahan ang mahalagang makasaysayang sandaling ito. Ngayon dumako tayo sa digmaan sa Iran, na nasa 2 linggo na at patuloy pa rin, ay nagpatunay ng maraming bagay at nababasa at napapanood ninyo ang lahat ng uri ng material tungkol dito. Nais kong mag-focus sa isa sa maraming aspeto nito. Hindi dahil ito ang pinakamahalaga, hindi nga, at hindi dahil walang ibang mga balita tungkol dito, kundi dahil sa tingin ko ay maari ko itong dalhin ng 1 o 2 hakbang pa na nagkakahalagang intindihin sa mga tuntunin ng pangmatagalang implikasyon sa kasaysayan at heopolitika ng digmaang iyon. Ang mga epekto ng mga labanang ito ay parang mga alon sa karagatan na umaabot sa pinakamalayong baybayin ng pandaigdigang ekonomiya. Ang pagsusuri natin ay babatay sa mga lohikal na koneksyon ng mga kaganapan sa buong mundo. 3 o 4 na araw na ang nakalipas, hiniling ni Ginoong Trump bilang presidente ng Estados Unidos ang tulong ng mga Europeo. Tiyak niyang nilinaw na kailangan niya ng tulong pandagat pati na rin ang iba pang uri ng tulong upang subukan kung paano harapin ang pagsasara ng kipot ng Hormuz. Natiyak kong narinig na ninyo ang lahat tungkol doon na epektibong isinara ng mga Iranian maliban sa mga barko na pinapayagan nilang dumaan doon, na palagi naman nilang pinapayagan at patuloy na pinapayagan. Ito ay isang critical na choke point sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Ang pag-unawa sa heograpiya at daloy ng langis ay parang pag-aaral ng sirkulasyon ng dugo sa katawan ng tao. Kapag na-block ang isang ugat, buong sistema ang apektado. Ang mga choke point na ito ay ang mga bottlenecks na kumokontrol sa tibok ng pandaigdigang ekonomiya. Hindi nila pinapayagan ang mga barko na nauugnay sa Estados Unidos o Israel o sino man sa kanilang mga kaalyado. Nang hingin niya ito, inilagay nito ang mga pinuno ng mga bansang Europeo sa isang napakahirap na sitwasyon. Sa isang banda, tulad ng ginagawa nila sa loob ng kalahating siglo, gusto nila at ang ilan sa kanila ay nagsimulang magkumpetensya sa isa't isa upang sumipsip kay Ginoong Trump upang gawin ang hinihiling niya. Ito ay isang klasikong pag-aaral sa sikolohiya ng diplomasya at ang dynamics ng kapangyarihan. Ang mga estadong umaasa ay madalas na sumusunod sa hegemon, ngunit ang bawat desisyon ay may kaakibat na panganib na maaaring sumira sa kanilang sariling ekonomiya at seguridad. Ang pagpili ng tama ay nangangailangan ng matinding pagsusuri ng datos at sitwasyon. Ang mga desisyong ito ay may direktang epekto sa inflation at paglago ng ekonomiya ng bawat bansa. Ngunit isa-isa, sa loob ng 24 hanggang 48 oras matapos isipin na magsabi ng oo kay Ginoong Trump marahil kung hindi man sa mga barko, kahit na ang ilan ay nagsabing gagawin nila iyon ay pumayag man lang silang pahintulutan ng Estados Unidos na gamitin ang kanilang mga base militar.
Kita ninyo, kailangan ng Estados Unidos ang mga base militar ng Europa dahil ang mga kaalyado nito sa Gulpo at sa rehiyon ng Gulpo ay hindi na kayang pahintulutan ng Estados Unidos na gamitin ang kanilang mga base. Ang mga estratehiyang militar na ito ay nakadepende sa isang network ng mga alyansa, parang isang malaking ecosystem ng mga bansa na umaasa sa isa't isa para sa proteksyon at pagpapalawak ng impluensya. Ang mga network na ito ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng balanse at seguridad sa buong rehiyon. Hindi dahil sa hindi sila magbibigay ng pahintulot, kundi dahil isa-isang pinapasabog ng mga Iranian ang kanilang mga base. Ngunit sa paglipas ng 24 o 48 oras, ang mga bansang Europeo na una ay pinangunahan ng Espanya, pagkatapos ay Italia, pagkatapos ay ang nag-aalangang Britanya, at pagkatapos ay maging si Ginoong Merz sa Alemanya at sa huli ay maging si Ginoong Macron na mayroon pa ring titulo bilang pinakamalaking sipsip sa Europa. Lahat sila ay tinanggihan si Ginoong Trump. Ang pagbabagong ito ng desisyon ay nagpapakita ng isang paradigm shift sa pandaigdigang kaayusan. Kapag ang panganib ay lumampas na sa inaasahang benepisyo, ang mga dating matibay na alyansa ay nagsisimulang gumuho na parang mga molekula na nawawalan ng bond dahil sa matinding init. Ang mga ganitong pagbabago ay nagpapahiwatig ng paghina ng impluensya ng isang dating superpower. At sa tipikal na estilo ni Trump, agad niyang ininsulto ang halos bawat isa sa kanila, sinisi sila, mapait na ipinaliwanag kung paano palaging nagsasakripisyo ang Estados Unidos para sa Europa, at ang Europa ay walang ginawa kailanman para sa kanila, at iba pang pag-uugali na karaniwang angkop sa isang taong nasa pagitan ng 4 at 6 na taong gulang. Ngunit wala itong nagawang pagbabago. Ang diborsyo sa pagitan ng Europa at Estados Unidos ay patuloy na nangyayari at lalo pang nagkakagulo. Ang mga reaksyong emosyonal sa larangan ng diplomasya ay madalas na nagpapalala ng sitwasyon imbes na magbigay ng lohikal na solusyon. Sa halip na maghanap ng kompromiso, ang mga pag-ataking ito ay nagtutulak sa mga bansa na lalo pang lumayo at protektahan ang kanilang sariling mga interes. Ang mga ganitong hakbang ay sumisira sa mga pundasyon ng diplomasya na itinayo sa loob ng maraming taon. Bumigay ang mga Europeo nang saktan sila ni Ginoong Trump ng mga taripa. Hindi muna siya nakipag-ayos bago niya ito ginawa. Basta na lamang niya silang hinampas. At pagkatapos ay handa siyang makipag-ayos para sa pagbabawas ng mga taripa at tanging kung pumayag ang mga Europeo na bumili ng napakamahal na natural gas mula sa Estados Unidos at mamuhunan ng pera ng Europa, nagkakahalaga ng 700 hanggang 800 bilyong dolyar sa Estados Unidos. Ito ay isang anyo ng economic coercion, isang puwersahang pagpapasunod gamit ang pananakot sa kalakalan. Sa agham ng economics, ang mga ganitong artipisyal na pagmamanipula ng merkado ay nagdudulot ng hindi pagkakatimbang na sa huli ay nakakapinsala sa parehong panig ng equation. Ang kalakalan ay dapat na nakabatay sa patas na palitan at hindi sa pamimilit o pananakot ng malalakas. Sa madaling salita, ibinaba niya ang taripa na ipinataw niya ng unilateral kung at tanging kung magbabayad sila ng tribute sa Estados Unidos. Lubos nitong pinabigat ang ugnayan ng Europa at ng Estados Unidos kung sasabihin ng pinakamagaan at nangyari ito pagkatapos na biglang bawasan ni Ginoong Trump ang tulong pinansyal ng US para sa digmaan sa Ukraine na nagtulak din sa mga Europeo sa mapait na pagsisisi. Ang mga geopolitical na desisyon na ito ay parang mga variable sa isang komplikadong mathematical model ng pandaigdigang katatagan. Kapag binago mo ang isang variable ng walang pakundangan, ang buong sistema ay nagiging unstable at madaling gumuho. Ang kawalan ng tiwala ay ang pinakamalaking hadlang sa anumang kooperasyon. Ang bawat pagkilos na nagpapakita ng pagiging makasarili ay nagpapahina sa kolektibong lakas ng alyansa. Ngunit sumunod pa rin sila. Malinaw na naniniwala pa rin sila na ang kanilang kaligtasan at nagsasalita ako ngayon tungkol sa mga nangungunang grupo ang nasa kanan dahil ito ay napakakanan na pamumunong pampolitika ng Europa sa sandaling ito maliban sa ilang mga bansa tulad ng Espanya. Ngunit ang katotohanan ay naisip pa rin nila na ang kanilang pinakamagandang pag-asa sa politika ay ang gawing demonyo ang Russia upang panatilihing buhay ang Cold War o muling magtanim ng bago. Ang paggamit ng isang panlabas na kaaway upang pag-isahin ang mga tao ay isang lumang psikolohikal na taktika ng mga politiko. Sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao,
Ang takot ay isang malakas na motibasyon, ngunit ito ay may hangganan kapag ang mga tunay na pangangailangan tulad ng pagkain at enerhiya ay hindi natutugunan. Ang mga ganitong patakaran ay hindi sustainable sa pangmatagalan at tiyak na magdudulot ng pag-aalsa. Sino ba ang may pakialam na hindi na ito ang Unyong Sobyet? Ito ay ang Russia na yumayakap sa kapitalismo at tinatanggihan ang sosyalismo. Isang detalye na hindi nila napansin, gawing demonyo ang Russia, sumipsip sa Estados Unidos. At alam ninyo, tama sila, nasa matinding problema sila. Bawat isa sa mga pamahalaang Europeo na ito ay napakahina ng suporta. Ang pagwawalang bahala sa mga ebidensya at katotohanan pabor sa mga lumang paniniwala ay isang uri ng cognitive dissonance. Sa agham, kailangan nating i-update ang ating mga modelo kapag may bagong datos. Ngunit sa politika, madalas na ginagamit ang mga lumang naratibo dahil ito ang mas madaling ibenta sa masa kahit na ito ay sumasalungat sa kasalukuyang realidad ng pandaigdigang ekonomiya. Ang kakayahang umangkop sa mga bagong katotohanan ay ang susi sa kaligtasan ng anumang institusyon. May mga lokal na eleksyon noong nakaraang linggo sa Pransya halimbawa kung saan ang partido ni Ginoong Macron ang pangulo roon ay halos nabura ng umaangat na kaliwa at umaangat na kanan. Bilang na ang mga araw nila, sila ay desperado. Paano nila hahawakan ang isang populasyon na galit sa kanila? At bakit? Dahil lahat ng ginawa ng Europa, ang pagsipsip sa Estados Unidos, lalo na sa paligid ng digmaan sa Ukraine sa mga unang taon nito, ay nagdulot ng matinding kawalan sa mga Europeo. Ang politika ay sumusunod sa mga batas ng thermodynamics. Ang enerhiya ng galit ng mga tao ay hindi nawawala, ito ay lumilipat lamang at nagpapalit ng anyo. Madalas ay nagiging mga boto na nagpapabagsak sa mga estrukturang hindi na nagsisilbi sa kanilang interes. Ang mga eleksyong ito ay nagsisilbing barometer ng pampublikong sentimiento laban sa maling pamamahala. Ang kanilang mga presyo ng enerhiya ay naging triple dahil pinatawan nila ng parusa ang di umano'y masamang Russia. At kaya kinailangan nilang magbayad ng mas mahal para sa natural gas ng Amerika kaysa sa dati nilang binabayaran para sa langis at gas na murang nagmumula sa Russia. Ang supply chain at enerhiya ang dugo ng modernong sibilisasyon. Kapag pinutol mo ang isang murang pinagkukunan, ang pressure sa buong sistema ay tumataas. Ito ay isang napakasimpleng prinsipyo ng supply at demand sa economics na nag-iwan sa Europa na naghihikahos habang sinusubukan nilang mapanatili ang kanilang mga industriya na tumatakbo sa gitna ng tumataas na gasto sa produksyon at pamumuhay. Ang mga desisyong nakabatay sa ideolohiya sa halip na pragmatismo ay laging may mabigat na kapalit. At nang magkaroon sila ng mas mataas na gasto sa enerhiya, nangahulugan ito ng mas mataas na presyo para sa lahat ng kanilang ginagawa. At kaya huminto ang mundo sa pagbili ng mga mamahaling produktong Europeo at lumipat alinman sa mga Tsino o maging sa mga Amerikano, ngunit lalo na sa mga Tsino. Ang pandaigdigang merkado ay walang awa at sumusunod sa lohika ng kahusayan. Kung hindi ka makakapag-produce ng mga dekalidad na produkto sa murang halaga, maiiwan ka ng kompetisyon. Ito ay ang ebolusyon ng pandaigdigang kalakalan, kung saan ang mga bansang hindi makaangkop sa mga pagbabago sa gastos ng enerhiya ay unti-unting namamatay ang mga industriya, tulad ng mga species na hindi nakakaangkop sa pagbabago ng klima. Ang mga mamimili ay laging naghahanap ng pinakamahusay na halaga, anuman ang pinagmulan ng produkto, ang Europa ay kumukupas. Ang Europa ay nagiging desperado at ang nasa kanan ay maari lamang kumapit habang ang masa ng mga tao ay tumatalikod sa kanila sa pamamagitan ng pagpapanggap na inililigtas nila ang kanilang mga bansa mula sa masamang Russia na parang sasalakayin ng Russia ang natitirang bahagi ng Europa. At sa pamamagitan ng pagpapakita na mayroon silang matibay na alyansa sa Estados Unidos na matalinong ginamit ni Ginoong Trump upang makuha silang tanggapin ang halos lahat. Ang mga ilusyon ay maaari lamang magtagal hanggang sa isang tiyak na punto. Kapag ang gutom at kahirapan ay kumatok na sa pintuan, ang mga naratibo ng takot ay nawawala ng bisa. Ang agham panlipunan ay nagpapakita na ang tao ay rasyonal sa huli pagdating sa kanyang kaligtasan. Ang mga leader na umaasa sa mga lumang taktika ay maiiwan ng mabilis na pagbabago ng pandaigdigang ayos. Ngunit ngayon, masyadong inilayo ni Ginoong Trump ang larong ito. Nagpasya siya, kasama ang Israel, hindi kasama ang Europa, na maglunsad ng digmaan sa Iran. Hindi man lang niya ipinaalam sa mga Europeo nang gagawin niya iyon.
Ang kawalan ng komunikasyon at transparency ay ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang isang sistema ng alyansa. Sa anumang network ng mga node, ang impormasyon ay dapat dumaloy ng malaya upang mapanatili ang pagkakaisa. Nang putulin ng Estados Unidos ang Europa sa proseso ng pagdedesisyon, pinutol din nito ang mga bono na nagbubuklod sa kanila. Ang resulta ay isang magulong sistema na hindi na kayang kumilos bilang isang solong unit laban sa mga pandaigdigang hamon. Ang kawalan ng tiwala ay parang laso na unti-unting pumapatay sa anumang uri ng kooperasyon o alyansa. At pagkatapos ay hilingin sa kanila sa kanilang napakahirap na kalagayan na pasanin ang mga gastos sa politika, ang mga gastos sa pananalapi, ang mga gastos sa militar ng pagiging isang nakababatang kasosyo sa isang digmaan na hindi nila naiintindihan, hindi nila gusto at hindi nila kayang tustusan. Sila ay halos hindi na makakapit sa Ukraine. O sa mas tapat na salita, natatalo sila sa Ukraine. Ang pagdaragdag ng isa pang pabigat sa isang estrukturang malapit ng gumuho ay hindi makatuwiran. Sa inhenyerya, alam natin ang konsepto ng load limit. Ang Europa ay umabot na sa kanilang maximum load capacity sa mga tuntunin ng krisis pang-ekonomiya at militar. Ang pagpilit sa kanila na sumali sa isa pang labanan ay tiyak na magdudulot ng pagbagsak ng buong sistema. Ang mga limitasyong ito ay hindi maaaring balewalain nang hindi nagdudulot ng malawakang pagkasira. Hindi na nila kailangan ng isa pang digmaan na maaari nilang matalo. At kaya sinabi nilang hindi. Kaya ngayon si Ginoong Trump ay nag-iisa na lamang, oh, pasensya na, kasama ang Israel. Iyon ay higit na pag-iisa. Mas malala pa kaysa sa walang kasamang Israel. Ano ang halaga ng digmaan? Isolasyon. Kapag ang isang elemento sa isang chemical na reaksyon ay naging masyadong reactive at mapanganib, ang ibang mga elemento ay kusang lumalayo upang mapanatili ang kanilang sariling katatagan. Ang paghihiwalay na ito ay hindi aksidente, kundi isang natural na mekanismo ng depensa ng mga bansang nais na protektahan ang kanilang sariling kaligtasan at interes sa gitna ng lumalalang gulo. Ang paghihiwalay na ito ay isang lohikal na hakbang upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Naiintindihan na ngayon ng Europa sa pinakamadramang paraan na ang kanilang relasyon sa Estados Unidos ay tapos na. Ito ay isang diborsyo. At hindi ito masaya at hindi ito maganda. At makikita natin ang pangit na kinalabasan ng isang magulong diborsyo sa lahat ng dako sa mga buwan at taon na darating kung hindi man mas maaga. Ang pagkasira ng mga geopolitical na tulay na ito ay magbabago sa daloy ng kalakalan, teknolohiya at kapangyarihan sa buong mundo. Tayo ay pumapasok sa isang bagong panahon kung saan ang lumang kaayusan ay nawasak na at isang bagong balanse ng kapangyarihan ang kailangang buuin. Ang prosesong ito ay magiging masakit, magulo at puno ng kawalan ng katiyakan para sa lahat ng kasangkot. Ang mga pagbabagong ito ay mangangailangan ng bagong diskarte at malalim na pag-unawa sa geopolitics. Samantala, ang digmaan sa Iran ay magpapatuloy. Ang mga presyo ng gas sa bansang ito ay tumaas ng 30% upang punuin ang tangke ng inyong sasakyan. Kung ikaw ay isang tsuper ng truck na nagdadala ng pagkain at lahat ng iba pa sa mga tindahan ng Amerika, gumagamit ka ng diesel at ang diesel ay tumaas ng 40%. Ang epekto ng mga patakarang panlabas ay direktang nararamdaman sa ating mga bulsa. Ang pisika ng ekonomiya ay nagsasaad na ang pagtaas ng gastos sa transportasyon ay may multiplier effect sa buong supply chain. Bawat produkto, bawat pagkain ay magiging mas mahal at ang pasanin ay babagsak sa mga karaniwang mamamayan na walang kontrol sa mga desisyon ng iilan. Ang bawat pagtaas ng presyo ay nangangahulugan ng mas kaunting pagkain sa hapag ng mga ordinaryong pamilya. Ibig sabihin, ang lahat ng inihahatid sa inyong lugar ng mga mamimili ay magiging mas mahal sa inyo sa mga darating na buwan. 8 milyong tao ang opisyal na walang trabaho sa Estados Unidos. Ang kawalan ng trabaho ay hindi bumubuti. Ang inflasyon ay palala ng palala, maligayang pagdating sa pagkapangulo ni Ginoong Trump. Ang mga numerong ito ay hindi lamang mga estatistika, ito ay sumasalamin sa lumalalang kalusugan ng ating lipunan. Kapag ang inflation at unemployment ay sabay na tumataas, tayo ay nahaharap sa tinatawag na stagflation, isang nakamamatay na kondisyon para sa anumang ekonomiya. Ang pag-unawa sa mga konseptong ito ay tumutulong sa atin na makita ang buong larawan ng krisis na ating kinakaharap.
Ang mga datos na ito ay malinaw na babala na ang kasalukuyang direksyon ay hindi na maaaring ipagpatuloy. Siyempre, sinusubukan niyang kontrolin ang eleksyon sa Taglaga sa Nobyembre dahil ang ginagawa niya ay isang resipe para sa kapahamakan para sa mga Republikano, sa mga botohan na nagiiwan sa kanila ng isang huling kalalabasan. Alinman sa pigilan ng eleksyon o muling isulat ang mga patakaran ng eleksyon upang hindi mo danasin kung ano ang idudulot ng lahat ng iyong ginagawa. Ang pagmamanipula sa mga demokratikong proseso ay isang sintomas ng isang sistemang nabubulok. Sa agham pampolitika, kapag ang mga pinuno ay hindi na makakuha ng lehitimong suporta, sila ay madalas na bumabaling sa autoritarianismo. Ito ay isang mapanganib na yugto sa ebolusyon ng isang estado kung saan ang mga institusyon ay ginagamit laban sa mga mamamayan upang mapanatili ang kapangyarihan. Ang pangangalaga sa integridad ng proseso ng halalan ay ang huling linya ng depensa ng isang demokrasya. Ang isolasyon na inakala ng Estados Unidos na maipapaligid nito sa Tsina ay bumalik sa kanila tulad ng isang boomerang. Ang nagiging isolated ngayon ay ang Estados Unidos, at ang digmaan sa Iran ay magiging isang uri ng alaala. Isang maliit na tulad ng napakahuling pag-uugali ng nagkasalang pamahalaan ng Belgium para sa mga nakakakilabot na krimen na ginawa nito sa Aprika sa napakaraming taon. Ang batas ng karma sa geopolitics ay parang ikatlong batas ni Newton. Sa bawat aksyon, mayroong katumbas at kasalungat na reaksyon. Ang pagtatangka na kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng lakas at pananakot ay laging nagtatapos sa paghina at pagbagsak ng mismong imperyo na nagpasimula nito. Ang mga aral ng kasaysayan ay nandyan upang gabayan tayo, ngunit tanging kung handa tayong makinig. Kung ang mga pagsusuring tulad nito ay kapaki-pakinabang sa inyo, mangyaring ibahagi ang mga ito sa mga kaibigan, kapitbahay at mga katrabaho. Iyan ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang mga ito. At kung matutulungan ninyo kaming tustusan ang mga gastos sa paggawa nito, lubos naming pasasalamatan iyon. Maraming salamat. Bilang mga tagapagsulong ng agham at katotohanan, ang aming layunin ay bigyan kayo ng malinaw na pag-unawa sa mga komplikadong puwersa na humuhubog sa ating mundo. Sa pag-unawa ng nakaraan at pagsusuri ng kasalukuyan gamit ang lohika at ebidensya, maaari tayong maghanda para sa hinaharap. Patuloy tayong mag-aral, magtanong at maghanap ng katotohanan. Hanggang sa muli, manatiling mausisa. Ang inyong suporta ay nagbibigay daan upang maipagpatuloy natin ang mahalagang gawaing ito para sa lipunan.